Magandang umaga sa inyong lahat. Pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Ngayon ay pag-aralan natin ang Some Rule for Bible Study. Ang pagba-Bible study o pag-aaral ng Biblia ay dapat ay mag-umpisa tayo sa pananalangin. Dito sa Psalms 119 verse 18, mababasa natin ang sinasabi na to, Open thou my eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Yan ang sulat ni David sa Psalms 119. Open thou my eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Bakit ito ang panalangin ni Haring David? Maging sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung hindi pauunawa sa atin ng Diyos ang kanyang salita, ay hindi rin natin yan mauunawaan. Kaya makikita natin sa letter A, kahit si David nung siya ay nagme-meditate ng salita ng Diyos, ay nananalangin siya na makita niya ang mga dakilang bagay o maunawaan niya ang salita ng Diyos. Tingnan natin naman sa letter B. Sabi dito, remember God mean what He says and says what He mean. Take every word in His primary literal meaning, unless the context clearly indicate otherwise. When the plain sense make common sense, seeks no other sense, or it all becomes nonsense. Yan. Ano ba ang ibig sabihin nun? Kung ang ibig sabihin daw nung binabasa mo sa scripture ay malinaw naman na kung ano ang sinasabi ng text, huwag ka na mag-isip ng ano pa, na explanation. Kasi yun na talaga ang meaning nun. Kung ikaw mag-iisip pa ng explanation, ay magiging walang sense na yon. Hindi na magiging makahulugan yon at maaaring magmali ka na sa kahulugan. Mag-example tayo. Yung example, halimbawa Genesis 1:1, na ang sabi doon, ng pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Mag-iisip ka pa ba ng ibang bagay doon na nagmula ang tao sa ibang bagay? O mag-iisip pa ba ng tinatawag na kaya nagkaroon ng mga kalawakan ay dahil sa malaking pagsabog? Hindi na. Paniwalaan mo na may lumikha talaga na Diyos. Kasi kung mag-iisip ka pa ng ibang bagay, ang lalabas noon, lalo ka lang maguguluhan. Kasi paano mo iisipin na ang galaxy natin ay may orbit at hindi nagbabanggaan kung walang Diyos ang siyang lumikha dyan? Ganon yung ibig sabihin ng when the plain sense make common sense, seek no other sense, or it all become nonsense. Isipin mo, paano magiging nonsense? Ang Genesis, pinapaliwanag niya na ang tao ay nilikha ng Diyos. Pero ang tao ay pinapaliwanag niya na ang tao daw ay mula sa unggoy o sa evolution. Ibig sabihin, yung isipan ng tao ay naging nonsense doon sa tinatawag na truth. Meron naman na progressive daw yung paglikha ng Diyos, na matagal daw yon. Yung 7 days ay naniniwala sila na 100 years daw yon, o maraming mga taon yung bawat 7 days. Hindi daw literal yon. Ang sabi rito sa letter B, pag literal na 7 days literal. Kaya nilikha ng Diyos ang langit at lupa ng 7 days. Kaya pagka magdadagdagan mo yon o mag-iisip ka ng ibang bagay, magiging nonsense yon. Sa letter C,
Sabi ito, while all of the Bible was written for you, it was not all written to you, nor was it all written about you. Yan. Kapag nagbabasa ka ng Bible, dapat maintindihan mo na ang Biblia ay hindi yan isinulat sa iyo. Kundi yan, nasulat lang yan based on the history. Kung ano yung kaganapan noong panahon. Ngayon, pag binabasa mo, para bang itong Biblia ay parang isinulat sa iyo. Ibig sabihin, pwede mong magagamit sa kasalukuyan. Pero, hindi iyan talaga isinulat sa iyo, kundi doon sa mga tao, doon sa panahon na yon. Ang makukuha mo dyan ay yung aral sa kasalukuyan. Kaya, ganyan ang Biblia. Huwag mong isipin na lahat ay iyan ay para sa iyo. Dito sa letter C, sa baba, para maunawaan mo, sabi rito, to help you understand the passage, apply the golden key. Ask these 4 questions. Yan, para maunawaan mo yung Biblia, ito yung 4. Who is speaking? Sino ba yung nagsasalita? Yung sinabing, in the beginning, God created the heaven and earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nagsasalita noon, ang nagsusulat ay si Moises. Example lang natin yon. To whom is he speaking? Kanino niya ito yung sinasabi? Sinasabi niya to sa babasa noong Genesis 1:1. Sinong expectation na babasa ni Moises? Mga Hudyo. Dahil yung Pentateuch, sinulat niya yun para sa Jew. Sa about what is he speaking? Ano ba ang tinutukoy niya? Ay di ang tinutukoy niya, pinapakilala niya kung sino ang Diyos. Kailan ba siya when was he speaking? Kailan ba siya nagsalita o kailan ba siya nagsulat? Ito, napakatagal na ng panahon na nagsulat siya. Nung panahon na ang bansang Israel ay lumabas sa Egypt. Ganun ang mga example. At tulad ng pagtuturo ni Jesus Christ, halimbawa, nagbibigay siya ng parable. Sinong kausap niya? Ang kausap niya ay yung mga alagad. Oh. Minsan, ang mga iskriba at pariseo. Kaya minsan, nagbibigay siya ng parable para mag-isip yung mga parisi. At titingnan natin kung kanino siya nagsasalita o para kanino yung sinasabi niya at patungkol saan, kung ano yung sinasabi, kailan siya nagsalita. Ganon din yung sa sulat, kanino niya isinusulat, kanino niya pinapatungkol yung sulat, at kailan niya sinulat. Importante yon. Tulad ng mga sulat ni Pablo, makikita natin yung sulat ni Pablo. Kailan ba nangyari to? 56 AD. Pag sinabing 56 AD, ay masasabi natin ako na yon, na naisulat na niya yung tinatawag na Colossians, ganyan, sa 56 AD. O pagka nakita mo na yung petsa na 95 AD, ibig sabihin nung panahon na yon, yun na yung panahon ni Juan, na naisulat niya yung Revelation. Matanda na nun si Juan. Kaya importante yung kailan, kung kanino, kung sino, kung para kanino.
Ganon yung pagbabasa ng Biblia. Sa letter D, have I definite Bible reading schedule? If you don't, your Bible reading will become hit and miss, and so will your Christian life. Kung wala daw na oras ang Bible reading, ay hindi ka na makakapagbasa talaga ng Bible. Kaya dapat maglagay ng schedule sa Bible reading. Sa letter E, sabi rito, keep a notebook to write down truth, insight, and question. Dito sa letter E, kailangan mong mayroon kang notebook. Bakit? Pwede mong malimutan kasi yung mga binasa mo. Ngayon, kung meron kang notebook, katulad ni Papa, sinusulat niya yung mga nabasa niya, kung naisip niya uli yung binasa niya yun, pwede niyang balikan doon sa notebook. At maalala niya yun. Sa letter F, dito tayo magtapos. Sabi ito, mark your Bible. Underline key verse, write down other reference in the margin. If you not wish to do this in your best Bible purchase or cheaper one for study purposes, sabi rito, makikita natin dito na importante yung kumbaga, di ba may Bible kayo, tatandaan nyo yung kung ano yung mga nabasa nyo. Alam mo, lagyan nyo ng marker, ganyan, underline nyo. Pag binuklat nyo yung Bible na yon, madali nyong maalala kung ano yung binasa nyo doon, kung ano yung laman noon. Kaya may mga tao na mas gusto nila, kahit lumang-luma na yung Bible nila, mas gusto nila na yun ang ginagamit. Kaya itong pag-aaral natin, simula letter A hanggang letter F, patungkol sa rule ng pagba-Bible study, ay kapag na-practice nyo yan, magiging epektibo at ma-appreciate nyo ang pag-aaral nyo ng Biblia sa inyong personal. Okay, kung may tanong kayo, i-send nyo na lang sa GC. Tapos, pag-usapan natin sa susunod na video. Magandang araw sa inyo. At sa gawain nyo naman, na kung ano ang pag-uusapan nyo pagkatapos nyo mapanood ang video, marinig nyo yon, ay tanangin nyo ang bawat isa kung ano ang nagiging hadlang sa pagbabasa ng Biblia. Yan ang pag-usapan nyo. At doon sa mga nagbabasa naman ng Biblia, ano ang kasalukuyan na paraan na ginagamit mo sa pagbabasa ng Biblia? Yan yung pag-usapan nyo. Tanungin nyo yung bawat isa patungkol doon para magkaroon kayo ng tinatawag na sharing time. Doon sa Psalms 119 verse 18, na i-apply ba natin yung pagpipray bago magbasa ng Biblia? At ano ba ang nagiging resulta nito? Naunawaan ba natin yung ating binabasa o patuloy itong nagiging malalim para sa atin? Yun yung ating pag-usap-usapan. Ano ba yung mga katanungan? Meron pa bang mga katanungan sa atin sa pagbabasa ng Biblia? Tanungin natin ang bawat isa doon sa bagay na yun. Una, ano ang nagiging dahilan ng hadlang? Pangalawa, paano na ang paraan mo ngayon ng pagbabasa ng Biblia? Okay, yan yung pahabol natin doon sa ating lesson ngayong araw na to.